Pakinggan na po natin ang mensahe ng ating buting Mayor Vico Soto. Upo na po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayo? Mabuti po. Yung mga nasa likod, okay lang po kayo? Baka gusto niyo pong sumilong dito sa multipurpose. Wala naman pong tao sa loob. Okay lang, baka mabasa po kayo. Inaantay po sana natin yung mga iba nating kasama. Kaso, yun nga, baka lumakas na po ang ulan. Baka mabasa po kayo. Tayo naman po natin yun. At si Councilor Buboy, inaantay sana namin. Kaso si Consi Buboy, pag nababasa, dumadami po kasi siya. Kaya, inabuti na po natin, simulan na po ang ating inaugurasyon. Father Melvin, maraming salamat po. As always, siyempre, si Kay Kong Roman, narinig naman po natin ang kanyang mensahe. Pati ang mensahe niyang ating Councilor. Councilor Cap. Capkin, nalito na rin ako. Capkin, maraming salamat sa lahat ng tulong, sa lahat ng ginagawa mo sa Barangay Manggahan, sa po ng inyong mga kagawad at barangay staff. Kanina galing po kami sa Green Park at sinilip po namin ni Kong yung barangay annex at nakakatuwa po talaga yung efforts ng barangay. Hindi lang sa Karangalan, hindi lang sa Green Park, kundi sa buong Manggahan. Alam niyo naman kung gaano kalaki ng barangay ninyo. Nakakatuwa kasi talagang pilit na inilalapit ng inyong barangay ang serbisyo sa mamamayan. Kaya congratulations, Kap. Di pa kita na congratulate sa annex sa iba't ibang. Ilan bang annex? Tatlo, no? Apat pala. Tatlo palang nakita ko. Apat na annex ng barangay Manggahan. Kaya magandang effort po yan mula sa ating barangay. Siyempre kasama rin natin ngayong umaga si Councilor Maro Martires na mamaya nakwento ko po yung mga ibang efforts din ni Councilor Maro. Pati si Councilor Angelo na maaaring napapanood po natin minsan sa palabas. Gusto ko lang po malaman ninyo na sa totoong buhay, napakabait po ni Councilor Angelo. Okay. Baka minsan kasi may mga napapanood kami, parang hindi mabait eh. Pero sa totoong buhay, mabait po ito. Iniisip ko po kanina kung ano bang ikukwento ko sa inyo. Kasi sa totoo, ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo. Kaso baka nagmamadali po kayo. Ay, di po! Di po! Hindi pala. Sige, ilalabas ko po. Naghanda po ang talumpati, 30 pages po ito. Una po sa ating proyekto rito, maraming salamat po sa tulong din ninyo kasi hindi naman po natin magagawa ang mga drainage, yung mga upgrading po natin, pati may ibang bahagi na medyo mas bago, iba ni-rehab, iba in-upgrade, may ibang bahagi sa KC14, at pati sa Kadiwa na pati yung kalsada in-upgrade po ng konti. Ilang meters lang naman po yun, pero dinamay na po natin siya. Ito po, ang total po, nasa 1, 2, 3, 4, 5, nasa 8 kalsada po ito. Kasama yung mga ali natin. Nasa 879 meters po ang kahabaan ng project natin. Pero maayos naman po yung gawa. Maayos naman po. Sigurado po tayo maayos ang gawa. Kasi alam nyo, ang tinitingnan ko po yung presyo natin. For 879 meters, nasa 6 million lang po yung project cost natin. Kahit tumingin po kayo sa ibang lugar, parang halos imposible po ito eh. Pero nagagawa po natin sa Pasig dahil maayos, walang korupsyon, walang kickback. Kaya naman po ang nagagawa. Ngayon, ang importante na lang po na gawin natin bilang pamahalaan, bilang barangay, bilang mamamayan, sa tulong din ng mga organisasyon po dito, gaya ng HOA, napakalaking tulong. Hindi lang dito sa Manggahan, pero sa buong Pasig, napaka-importante dahil nung binuksan po natin ang ating pamahalaan, ginawa natin mas transparent. Kitang-kita po lahat, wala pong tinatago. Di ba dati, magpagawa ng City Hall, ngayon alam nyo kung nasa magkano. Noon, aminin po natin, pare-pareho po tayo, di naman natin alam kung magkano yung mga project noon. Yung City Hall, nung huling pinagawa po siya, alam niyo po ba kung magkano yun? Ako, hindi ko rin po alam. Diba, aminin po natin, diba? Aminin natin o hindi, yan po ang totoo. Wala po sa atin ang may alam kung magkano po yung mga lumang pinagawa, yung City Hall po natin, nung nagkaroon ng extension sa likod, hindi natin alam kung magkano yan, lalo na yung mga construction na dekada na po yung nakalipas, nung pinapagawa siya, hindi natin alam kung magkano. Pero ngayon po, binuksan natin ang ating pamahalaan.
Transparent po tayo, walang tinatago, pwedeng punahin, walang problema, at pinakikinggan po natin lahat. Pero importante, nakabukas lahat, walang tinatago. At pati yung tinatawag na procurement process natin, yung open bidding po, pinatupad po natin ng striktong-strikto. Tinanggal natin yung kickbackan na alam naman po natin, yan talagang pinakamalaking source ng korupsyon sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa Pasig, sa buong Pilipinas po. Marami na pong yumaman na politiko at government contractor dahil sa magbibid, gantong presyo, pero 30%, 40%, minsan higit pa. Nakakagalit po, sa totoo lang. Pero yung mga nagtrabaho sa gobyerno at yung mga kaibigan na nagtatrabaho sa gobyerno, alam niyo po, totoo yung sinasabi ko. Pero sa Pasig, natigil na po natin yung ganyang klaseng kalakaran. Sa tulong ninyo, natigil po natin ang ganyang klaseng kalakaran. Ano po nangyari nung natigil natin yung ganyang klaseng kalakaran? Bumaba yung mga presyo ng mga kontrata natin. Halos 1 kilometro, may konting, may ginawa pa ng konting na kalsada, drainage po natin. Halos 1 kilometro, nasa 6 million lang po. Makikita nyo talagang maayos yung presyohan po natin. Maayos po talaga. Pero ang susunod naman na step natin, kailangan bantayan din natin. Kasi meron pong ibang contractor na open bidding eh. Sa totoo, kahit kalaban ko po, pwede sumali sa bidding natin sa gobyerno, walang hinaharangan. Nananalo pa nga po, sa totoo lang, pagka talagang ina-under po yung presyo, kaso kailangan bantayan po natin. Dahil meron tayong mga napapansin na magbibid ng mababa dahil alam nila, hindi sila harangan. Pero pag ipapagawa na yung project, susubukan po nilang i-shortcut. Susubukan nilang gumawa ng substandard. Susubukan nila na kung 1 metro dapat, kalahating metro na lang o 3/4. Shortcut para makatipid, lalaki yung kita nila. Bawal, illegal po yan. Pero sa totoo, maraming yumaman sa ganyang klaseng kalakaran. So dalawa po yung, ayan po yung binabantayan natin ngayon. At sa experience naman natin, itong nakaraang mga taon, na pinaiigting natin yung mga pagbabagong nasimulan ng inyong pamahalaan, ng ating pamahalaan, ay napagtatagumpayan naman po natin ito. At nakikita natin na ngayon, bukod sa bumaba yung presyo ng mga ibang kontrata natin, halos lahat ng mga kontrata natin, ngayon naman po, binabantayan natin na dekalidad po ang mga pinapagawa natin. Hindi pa po perpekto, siguro sabihin natin, minsan nalulusutan tayo, pero hinahabol po natin yung mga nakakalusot na yan. At nagiging mas maganda po ang ginalalabasan ng mga proyekto natin. Pero muli po, hindi ko magagawa yan ng ako lang o city council lang. Kailangan po talaga ng tulong ng bawat mamamayan. Marami na pong kaso na yun nga po, sinusubukan gawin ng contractor na ganyan. Marami rin naman pong maayos na contractor, pero meron talaga mga hindi. Minsan, tinatawagan kami o nagpa-file sa ugnayan sa Pasig ng reklamo, sinasabi, uy, dapat ganito yung project, pero ito lang yung ginawa, iba yung materialis na ginamit, ito nababantayan namin ngayon. At yung engineering naman natin, naman yan, masigasig din po sila, pero yun nga po, talagang sinasabi natin, team effort po ito, yung pagbabago, team effort po ito. At kaya nakakagawa na po tayo ngayon ng mga ganitong klaseng programa dahil napagtatagumpayan po natin. Tinataguyod po natin yung mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno, yung transparency, bukas na gobyerno, yung pakikilahok ng taong bayan sa pamamagitan po ninyo at ng mga efforts din po ninyo, yung pagpapalakas ng pananagutan ng inyong mga opisyales, ng inyong pamahalaan sa ordinaryong mamamayan. Kaya ngayon po, nasa stage na rin tayo ng ating pamahalaan na nag-i-expand pa tayo. Dumadami yung pondo natin eh. Dumadami yung pondo natin. Noong 2019, sabihin natin, 10 bilyon, 11 bilyon ang budget natin. Alam niyo po kung magkano ang budget natin sa 2025? Nasa 22 billion pesos na po. At ngayon po, pinagtutuunan natin ng pansin si Councilor Marok, Committee on Appropriations Chair yan. Kaya talagang pinagtutuunan natin ng pansin ngayon. Paano natin mapatataas yung tinatawag na absorptive capacity? Sabihin, paano natin mapapataas yung ginagastos ng gobyerno sa paraan na maayos, sa paraan na pakikinabangan ng tao, na diretsyo sa tao. Hindi pwedeng masayang
hindi pwedeng inefficient yung paggamit natin. Bigyan po kayo ng dalawang halimbawa na lang. Yung isa, nabanggit na rin naman po ni Congressman Roman, yung sa scholarship po natin. Habang lumalaki yung pondo natin, ngayon, bukod sa mga infrastructure projects na nakikita po natin, ay kailangan makinabang ang tao. Hindi pwedeng basta lumaki lang ang budget natin. Kailangan pakinabangan po yun ng tao. Pero hindi rin naman pwede na dole out lang po parati. Bagamat meron tayong mga social services, may mga tulong po tayo, pero hindi tayo pwede tumigil sa ganun. Kailangan po yung tulong kung saan magbabago ang buhay ng Pasigueño, kung saan tataas ang antas ng ating pamumuhay. Yan po ang gusto natin, hindi yung panandalian lang. Bagamat meron din tayong panandalian tulong. May nasunugan, may talagang emergency, may problema sa kalusugan, tumutulong rin naman po tayo doon. Pero iniisip po natin, scholarship, yan, alam naman natin, kapag nakapagtapos ang isang tao, nagbabago ang buhay. Gumaganda ang buhay ng buong pamilya. So, mula 11,000-12,000 ang scholarship natin ngayon. Nabanggit na naman ni Kong, 25,000. Meron pa tayong Pag-asa Scholarship Program sa PCC, sa Arellano Pasig, at soon, malapit lang din po dito yon yung NU Pasig. Isasama na po natin sa Pag-asa Scholarship Program. Wow. Buo pong tuition ang binabayaran po natin doon. Hindi lang po yan financial assistance. Buong tuition, may konting allowance pa para sa mga mag-aaral natin na kasama sa Pag-asa Scholarship Program. Yan po. Ay, pag nursing nga po, hindi lang tuition, hindi lang konting meron pa tayo yung related learning experience, parang OJT po yata nila yun na kasing mahal po ng tuition, yung bayad talaga doon. Marami nagda-drop out, libre nga yung tuition, ang bigat ng RLE, hindi nakakapagtapos. Tayo, pati RLE nila, dahil alam natin kulang yung nurses natin, pati yun sinasagot po ng ating pamahalaan. Ito po, hindi ko po alam kung meron pong beneficiary dito ng ating local senior pension. Meron po ba? Local senior pension. Meron pong beneficiary dito ng local senior pension po natin. Hindi po yung DSWD, kasi DSWD, di ba, meron po sila. Kaso, limitado lang po yun. Maganda yung programa, pero siyempre, ilan lang naman po yung kasama doon. Kaya naisipan natin, noong 2022, nagsimula po tayo ng sariling programa, pangalan po, local, ayan, may ilan po naglas ng kamay, local senior pension. Sinimulan po natin, na-budgetan po natin siya noong 2022, sinimulan po natin sa mga walang-wala po talaga. Siyempre, kung mag-uumpisa ka ng programa, alangan naman yung malaki na yung pension, yung pa yung unahin mo. Inuna po natin, yung mga zero po ang pension, na 65 pataas, walang trabaho, o retirado na po. Ang magandang balita po, ngayong 2024, 2 taon pa lang nakakalipas mula nung nasimulan natin yung local senior pension, i-expand na po natin ng ating local senior pension. Ano pong ibig ko sabihin? Ito nga po, habang bumababa yung presyo ng kontrata dahil wala na pong kickback, habang tumataas ang budget natin dahil nagiging mas maayos, mas efficient ang ating pamahalaan, ngayon po, pinalalawak na po natin yung mga serbisyo ng ating pamahalaan. Yung local senior pension po natin, nakasalang na po ito sa City Council natin at sigurado naman po ako na ma-aprobahan ito ni na Vice Mayor Dodot ay ganoon pa rin po, 65 years old, walang trabaho, pero sasama na po natin yung may mga maliliit na SS pension. Parang maraming may SS pension dito Hindi pa natin kakayanin na lahat, pero ang gagawin po natin, lahat na may SS pension na maliit lang, 4,000 and below na SS pension, kasama na po kayo. Meron po ba dito? 4,000 and below? Ayun, meron. So, pag napasa po yung ordinansa, next year po, pwede na kayong mag-apply para makasama sa local senior pension. Marami pa po tayong ibang pwedeng ikwento. Sa totoo lang po, abangan nyo na lang po yung mga announcement ng iba. Pehado, marami naman po sa ginagawa natin. Alam nyo na rin naman po, hindi ko na kailangan isa-isahin. Pero alam nyo naman po yung nasa puso natin. At alam nyo rin po kung ano nangyayari sa ating pamahalaan. Napakaraming magandang balita po talaga sa lungsod ng Pasig ngayon.
Ngayon po ay isang masayang panahon para maging Pasigueño. Totoo po yan. Talagang kahit saan tayo pumunta, napakasaya ng mga Pasigueño. At muli po, ang importante, tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno. Patuloy nating nililinis ang ating pamahalaan. Patuloy po natin pinagaganda. At sa lahat po ng programa natin, na ano rin naman po ni Kong kanina, no? Sa lahat ng mga programa, sa lahat ng proyekto natin, ang lagi rin po natin iniisip, dapat pantay-pantay ang tingin ng ating gobyerno sa ating lahat, sa bawat mamamayan. Mayaman, mahirap, taga-Manggahan man o taga-San Jose, bata man o matanda, dapat lahat tayo kinakalingan ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, mula 2019, nakita nyo naman po kung paano natin, kung ano yung mga hakbang natin para basagin yung mga lumang kalakaran. Hindi lang po korupsyon yung pinag-uusapan po, pero pati yung sistema ng kailangan may padrino, kailangan malakas para mas maganda yung benepisyo. Wala nang mas magandang halimbawa o simbolo niyan kesa ang pamaskong handog po natin. Matatandaan naman po natin, ito, kailangan ko lang pong banggitin. Kasi alam niyo, nung gumising po ako kaninang umaga, ang bumungad po sa akin ay dalawang message tungkol po sa karangalan, tungkol po rito sa inyong lugar. At yung isa po, meron yatang medyo, hindi naman natin sila aawayin, di ba? Kahit bukas naman ng pamahalaan. Kung may reklamo, titingnan naman natin kung tama ba yung reklamo o hindi. Di ba? Titingnan natin, may point ba to o wala? Baka naman may point. Aksyonan natin, ayusin natin, mag-adjust tayo. Pero minsan, siguro medyo nagkakamali po. May iba po, nireklamo yung pamaskong handog. Nagreklamo dahil na-bypass daw siya o na-bypass daw sila. At paano na-bypass? Ang pamaskong handog, hindi naman po proyekto ng HOA yan. Ang pamaskong handog, proyekto ng inyong lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan kami sa barangay, kahit sino pwedeng tumulong. Kahit sino po. At ang importante po rito, yung pamaskong handog natin, siyempre masaya po tayo, di ba? Pandagdag sa Noche Buena, hindi naman kalakihan yun, pero masaya po ang lahat pag nakakatanggap po. Ang nanay ko pag nakakatanggap ng pamaskong handog, grabe ang ngiti at tumatalon-talon pa po pag nakakakuha ng pamaskong handog. Pero po, nagpipicture kayo, pinopost niya kayo, talagang ang saya-saya. Masaya tayo pag nakakatanggap tayo. Pero higit pa dun sa saya, dala-dala po ng pandagdag sa Noche Buena sa pamamagitan ng pamaskong handog. Ang importante rin po rito ay simbolo siya ng pagbabago. Simbolo siya na hindi na natin kailangan maging malapit sa mayor para makatanggap ng pamaskong handog. Hindi na tayo matatakot na pag galit sa atin yung mayor o pag hindi natin ka-close yung mga nakaupo sa City Hall, ay hindi tayo makakatanggap. Magkakapantay-pantay po. Kaya kailangan siguro may mga mindset po tayo na kailangan talagang baguhin na po natin sa patungo sa makabagong gobyerno. Isa pa po, nalulungkot po ako. Minsan may nakikita po tayo. Kasabay po, sabi ko, dalawa yung mensahe na paggising ko yung agad nakita ko. Yun po yung una. Yung pangalawa po, meron tayong nabalitaan na muli po sa mga HOA, kahit kailan, sa 30 barangay na lungsod ng Pasig, ilang daan ang HOA natin, wala tayong kinakampihan, pinapanigan. Gusto po natin kung ano yung gusto ng tao, yun yung masusunod. Kung sino manalo, kahit siniraan pa ako niyan dati, okay lang po, walang problema. Kung anong magagawa ng pamahalaan, magtulungan po tayo, walang problema. Pero medyo nalungkot po ako kasi may nakita po ako na HOA elections, may sumusubok mag-vote buying. Sa city level, binasag na natin yan. Alam naman po natin na mali yan eh. Kung may tulong, walang problema. Kung may magbibigay ng tulong, papasalamat po tayo. Pati ako magpapasalamat po na kung sino man ang tumutulong. Mula national man yan, mula barangay, mula NGO, mula sa politiko, okay lang po. Walang problema, magpapasalamat pa po tayo. Pero, kung yung tulong ay may kapalit, ibang usapan po yan. Kapag sabay pong dumarating yung pamphlet o yung flyer o yung polyetos,
sabay dumarating sa stub para sa mga goods na pinamimigay. Hindi po tama yun. Pinapaguyod po natin ang mabuting paggugobyerno, ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Kahit sino manalo sa HOA, okay lang po sa akin, wala po talagang problema. Ang layo na po nang narating natin sa lungsod ng Pasig. Ang layo na po nang narating natin. Kinikilala nga po tayo kahit sa ibang lugar dahil po marami tayong ginagawa dito sa lungsod ng Pasig na sinabi nila noon ay imposible. Imposible daw po ang malinis na politika, imposible daw po ang malinis na pamahalaan. Pero nagagawa po natin sa Pasig. Kaso, may mga iba talaga. Siguro utak talangka, gusto nila paatras po tayo. Hindi po tayo papayag, paabante po tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na hahabaan pa. Mamaya lapitan ko po kayo. Salamat. Hindi ko na po masyadong hahabaan pa at baka biglang bumuhos po ang ulan. Pero muli po, sana magkakasama po tayo. Hindi politika ang tinutukoy ko, kundi para sa ikaunlad, para sa tuloy-tuloy na progreso ng ating lungsod. At sigurado po ako na sa susunod na mga panahon, ito na po, talagang sabi nga nila, this is the most exciting time. Hindi, salamat, congratulations. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig. Ang mga kanal na hindi ho nagagawa dati sa administrasyon ho natin, sa tulong ho ni Congressman Roman Romulo at ni Mayor Vico Soto, ay nagawa na ho dito sa Phase 2 C2. Dati ho yan, nire-request ho, hindi ho magawa-gawa. Bakit? Dahil ho may mga kakulangan sa dokumento, mga deed of donation na hinahanap, mga HOA na hindi nakikipag-cooperate, mga HOA na nakikipag-cooperate. Natutuwa tayo ngayon na dito ho sa Barangay Manggahan ay nauunti-unti na natin ma-address ang problema ho sa baha. Ang almost 8 na mga drainage system na inaugurate po natin ngayon ay magiging malaking tulong ho para maging konektado ang lahat ng mga drainage ho dito sa atin sa Barangay Manggahan. Ayon ho sa MMDA, nung nakaraang bagyong Karina, ay tayo ho sa Barangay Manggahan ang pinakamatagal nagsubside ang tubig. So, marapat lang na i-address ho natin itong problemang ito. Ang baha ay number 4 sa barangay census natin na lumalabas na problema. At sa pag-iinventaryo ho ng ating kagawad Sedi at Engineer Arnold at Engineer Bebot, nasa katuparan ho natin ma-identify yung mga drainage na kailangan ng declogging at mga drainage na kailangan ng improvement of public program of works. Kaya po, Congressman, Mayor, sa ating po mga konsehal, Konsi Maru, Konsi Angelo, Konsi Boyi, maraming salamat ho sa pagtugon ho ninyo dito ho sa mga problema ho ng aming barangay. At ako naman ho ay bilang barangay chairman, nalulungkot ho ako sa mga lumalabas na mga Facebook posts na kami daw ho ay naghaharang ng mga programa ng kalaban ni Mayor Vico. Alam po ninyo yan na kahit kailan hindi ko pinupolitika ang Barangay Manggahan. Pero ho, kayo hong mga mamamayan ang nakakaalam ng totoo ho dyan. Huwag nyo na ho kaming pag-away-awayin. Hayaan nyo na ho kaming magtrabaho ng maayos dito sa Barangay Manggahan. At doon ho sa mga HOA na talaga hong hindi ho tumitigil na gumagawa ng issue, gumagawa ng kung ano-anong kwento, maniwala ho kayo, wala hong maitutulong na maganda yan sa ating barangay. Hayaan niyo ho kami magtrabaho. Hayaan ho ninyo kaming kumilos ng maayos ho dito at makipagtulungan kay Mayor Vico Soto. Meron ho tayong nasunugan. Huwag na ho nating politikahin pa ho ang malalaking problema natin sa Barangay Manggahan. Kawawa naman ho yung mga tao kung gagawan pa ho natin ng kwento. At huwag niyo na rin ho akong pag-awayin sa grupo ho ng kalaban ni Mayor Vico Soto dahil mga kaibigan ko rin naman ho yung mga yun. Sa mga eleksyon ho ninyo bukas, dito sa Karangalan, nandyan ho ang Phase 2 B1, C3, B2, C2, at ang atin hong Phase 2 C1. Hindi ho kami para makialam sa inyo bukas na eleksyon.
Pero ang hinihiling ko lang ho, bigyan niyo ho ang Kapitan King Cruz, ang Mayor Vico Sotto ng kakampi sa mga HOA. Yan pong mga HOA na walang ginagawa kundi manira ho sa Kapitan at manira kay Mayor Vico Sotto, wala hong maitutulong na maganda ho yan sa atin dito sa Manggahan. Marami na ho tayong problema, wag na ho tayong dumagdag pa. At hinihiling ko ho na nandito ho ang presensya ng ating Father Melvin. Father, i-bless ho ninyo ang mga demonyo dito sa Karangalan para ho mabawasan ho. Para ho isama ho ninyo sa panalangin na bulagin ang mga kalaban para hindi ho tayo makita, para ho kami makapagtrabaho ng maayos. Muli po, Mayor Vico Sotto, Congressman Roman Romulo at ating mga kagawad, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Kapitan King Cruz. Ayan, isusunod na po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman P. Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko na medyo umambon, kaya pasensya na po, pero magandang pagkakataon po para matulungan si Father Melvin sa pag-bless po ng ating mga iba-ibang i-bless ngayong umaga. Kaya holy water na yun, then i-pray ka agad ni Father Melvin, lahat yan holy water. So again po, kay Mayor Vico, kay Kapitan King, syempre po kasama po natin yung sa ating mga konseho na talagang, sa totoo po, kinikwento lagi ni Mayor Vico na yung ating City Council ngayon sa pamumuno ni Vice Dodo talagang very active po. Sa totoo, halos araw-araw may hearing. Yes, dyan si Consial Maro na ating Chairman ng Appropriations. Kaya itong mga ginagawa po na ito, dumadaan po kay Chair Maro yan. Sa totoo, nandiyan din po yung napaka-active na minority leader po natin, si Ma'am Angelo, na talagang tinututukan sigurado po na lahat po magagampanan. Ngayon araw po, dapat kasama rin po natin syempre yung ating mga ibang konsehal, lalong-lalo na sa District 2, dahil lahat naman po may partisipasyon sa lahat ng ginagawa sa gobyerno. Kasama po dyan yung ating konsehal sa edukasyon, si Konsehal Cory Raimundo. Pero ang representante po ngayon ni Konsehal Cory Raimundo ay isang kagawad, anak po niya, si Kagawad Boy Raimundo po. Alam niyo po, sa totoo, kahapon din halos araw-araw merong inauguration, siguro talagang meron din galing rin kami offline dito lang po sa Green Park. So kasama rin po talaga natin sa konseho, sila Konsehal Buboy Agustin, Konsehal Saibel Asilo, pero siguro darating sila mamayang konti pa. Nauna lang po talaga kami dahil sayang po, baka abutan pa tayo ng ulan. Pero kunin ko na rin po yung pagkakataon po na ito, na makausap po tayo lahat habang nagbe-blessing po tayo. Sa totoo, marami tayong ginagawa sa city, sa nasyonal, dito sa ating barangay Manggahan. At alam ko na naninirahan po dito sa Manggahan, sa iba-ibang ay sa totoo, maraming estudyante, medyo congested lang. City pa lamang po ito, more or less, mga 25,000 scholars na po ang city. So makikita po natin, kahit dumaan po tayo ng pandemic, dumami pa po, lampas doble po ang scholars na. Hindi na po talagang hindi po nakikialam ang mayor, ang vice mayor, ang mga konsehal, ang congressman. Talagang based on merit po yun. Yung 25,000 po na yun, nakuha po nila dahil sa sarili nilang kakayanan. Wala na pong politika po pagdating sa bagay na yan. Pangalawa po, isang malaking problema po sa atin pagdating ng ating mga K-12 students, yung kalusugan nila. Ang sabi nga po ng mga eksperto, kailangan maayos pong may kinakain yung ating mga mag-aaral. Kasi kung hindi rin tama ang sustansya po nila, ay kahit na aral sila ng aral, hindi po magsistik Hindi magsistik. Kaya siguro, proud rin ako mabanggit, kasi sa dami rin ang babanggitin ni Mayor Vico, baka hindi mabanggit. Sa totoo po, bawat estudyante po ay ginagawa po ng city ng programa para mabigyan ng tinatawag na food pack every 3 months. Na buong-buo po yun. At yun po, per student po yung ginagawa nila yun. Minsan po, nag-iiba-iba lang ng estilo kasi there was a time po, may bigas. Pero sa dami po ng estudyante, mahirap rin po na nag-a-adjust po
minsan para lang masigurado natin na walang masabi sa mga nabibigay po. Pangalawa po, ngayong taon po at nakaraan na rin po, may kita natin kahit magtanong tayo, ang bawat estudyante, binibigyan rin ng connectivity allowance. Bawat estudyante sa K-12 po, may connectivity allowance na 1,500. So may kita po natin na talagang sinusubukan tugunan po lahat ng kailangan matugunan. Gusto ko rin po mabanggit sa inyo, sa amin naman sa Kongreso, sa House of Representatives, napasa na rin po namin sa appropriations, by 2 weeks, pasado na namin third and final reading, binubuksan na rin po natin yung national budget na pwede, kasi ang problema ng DepEd schools natin, punong-puno eh. Diba? Sasabihin minsan ng iba, Congressman, okay lang, 1:30, 1:40. Pero pag sinasabi nila 1:30, teacher-student ratio, dahil double shift tayo, dahil triple shift tayo. Ang private schools po, 1 shift lang yun eh. So kailangan po bumalik rin tayo sa 1 shift. Kaya pinipilit po natin ngayon sa Kongreso, ma-expand na po yan. Dapat hanggang pati grades 1 to 6 ay mabigyan ng pagkakataon na pagpuno na talaga yung isang DepEd school, makalipat sa private school para matulungan po ng gobyerno. Ngayon kasi grade 7 to 12 lang eh. Ine-expand na po natin yung gusto natin umabot pati grades 1 to 6. Siguro hindi ko na po habaan dahil lumalakas po ulan, bagamat marami pa po akong gusto mabanggit, pero magkakaroon tayo ng pagkakataon. Pero siguro po, sa atin naman dito, alam po natin totoo na marami na rin po talagang pagbabago na magagandang nangyayari. Pero nangyayari lang po yun, sa totoo lang, dahil dito sa atin, bukas po talaga ang City Hall, bukas po ang lahat ng opisyalis. Sa totoo po, araw-araw po, pag nasa office, marami rin po dyan, maririnig mo yung talagang sinasabi nila kung anong dapat gawin. At dapat ganun talaga, para lahat tayo nagtutulungan kung paano talaga matulungan ang bawat Pasigueño. Again po, congratulations dito sa inauguration na ito. At sana po, ay tuloy-tuloy po yung ating pagtutulungan. Mabuhay po ang Manggahan, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman D. Romulo. Okay po. One more po. Yun. Congratulations! Sasagang po natin ang blessing sa Panginoon na po ni Father Melvin. Kumakas pa talaga ng kong. Ayan mga kaibigan, at sa atin pa rin yung ribbon.